Sa huling part ng ating kwento ay ngumiti si Prinsesa Sebila na kanyang pinasangayunan ang hiling ni Yuri ngunit mayroon raw siyang kondisyon. Kaya nagtataka si Yuri na nagtanong kay Prinsesa Sebila na kung ano naman ang kanyang mga kondisyon. Sumagot si Prinsesa Sebila na ang kanya raw pangalan ay mayroong linya kaya hindi niya ito gagawin ng walang dahilan, kaya ang kanyang kondisyon ay isang wish ticket. Ano raw ba ang palagay ni Yuri dito? Sa kondisyon ni Prinsesa Sebila ay napahawak si Yuri sa kanyang leeg dahil ang wish ticket raw ay isang pastahan, pero nainis lang si Prinsesa Sebila na kanyang tinanong si Yuri na kung natatakot raw ba si Yuri na humiling siya ng kakaiba. Kung ayaw raw niya ang ganitong kondisyon ay maaari naman niyang sabihin dahil hihingi na lang siya sa iba. Sa mga binanggit ni Prinsesa Sebila ay napapaisip si Yuri na kung tatanggapin ba niya ang kondisyon, at napapikit siya sa kanyang mga mata dahil muli na namang nagtanong si Prinsesa Sebila na kung maaari raw ba niyang malaman kung sino raw ba ang tao na pilit niyang iniiwasan na nagdulot upang umabot na siya sa ganito para lang maiwasan ang usapin sa kasal. Nang pinaalam na ni Yuri na ang babae na pilit niyang iniiwasan ay ang Imperial Princess ay masyadong nagulat si Prinsesa Sebila na hindi makapaniwala. Kaya sinaad niya kay Yuri na di ba't siya ang dapat na magpasalamat para sa ganitong usapin ng kasal. Sagot ni Yuri sa kanya na alam naman ni Sebila na isa din naman siyang prinsipe, medyo sumusobra naman na sabihin na ang kanya pang sarili ang dapat na magpasalamat. Paliwanag naman ni Prinsesa Sebila kay Yuri na mas mataas ang katayuan ng bansa ng babae na yun kumpara sa Briol, at ang higit sa lahat ay ang kagandahan at magandang ugali ng Imperial Princess, dapat na magpasalamat siya dito at yumuko sa Imperial Princess. Sa mga sinabi ni Prinsesa Sebila ay mas lalo lang naguguluhan si Yuri na kinikilabutan sa kanyang mga narinig na hindi makapagsalita. Kaya agad na siyang tumalikod na kanyang sinabihan si Prinsesa Sebila na hindi raw niya kinakailangan ang pagpapakasal sa Imperial Princess, at para sa kanya ay isa lang peke ang personalidad ng Imperial Princess. Tanong naman ni Sebila na kung ano raw bang ugali ang kanyang pinagsasabi. Muling lumingon si Yuri kay Prinsesa Sebila na agad niyang tinanong na kung ano raw ba ang wish ticket ang kanyang gustong hihilingin. Sa isip-isip naman ni Yuri na ipagpaliban na lang raw niya ang alok niya kay Sebila at hahanap na lang siya ng ibang paraan. Ngunit nagulat si Yuri dahil narinig niya ang malakas na boses na tinawag ang kanyang pansin na nagtanong na sa wakas ay nagising na siya. Ang tao pala na tumawag sa kanyang pansin ay walang iba kung hindi si Ragna. Sinaad pa niya kay Yuri na aalis na sana siya para magbigay ng ulat sa kanilang bansa. Agad naman na yumuko si Prinsesa Sebila na nagbigay ng paggalang, dagdag pa ni Ragna na sinasabi nila na dapat mananatiling walang malay si Yuri ng 4 na araw ngunit nagising siya ng 2 araw. Isa raw talaga siyang tunay na kahanga-hanga, pinasalamatan naman ni Yuri ang papuri ni Ragna. At nakaramdam ng kaba si Yuri nang biglang lumapit sa kanya si Ragna. Sinaad pa ni Ragna kay Yuri na sadyang sinusubaybayan ng kanyang pamangkin ang patungkol sa mga nagawa ni Yuri. Kaya makikita sa mukha nitong si Yuri na lumabas na ang maraming pawis na masyadong namutla, nang kanyang narinig na malaki raw ang interes ng Imperial Princess sa kanya. Sabay tinapagtapik ni Ragna ang balikat ni Yuri na kanyang pinuri ang ating bida na magandang balita raw ito para sa kanilang dalawa. Ngunit mapapansin sa mukha ni Yuri na mayroong masamang tingin kay Sebila na tila ba mayroon itong sinisenyas. Iniisip ni Yuri na kanya raw ibibigay kung ano ang wish ticket ni Sebila basta iligtas lang siya dito ni Sebila sa kanyang sitwasyon. Kahit todo na ang papuri ni Ragna kay Yuri sa magandang balita patungkol kay Yekaterina at Yuri ay mapapansin nitong si Sebila na tila ba walang pakialam bagkus tiningnan lang niya si Yuri na masyado nang nahihirapan. Kaya hindi na nga makatiis si Sebila kung hindi nagsalita siya kay Ragna na humihingi ng paumanhin dahil ang 3 prinsipe raw ng Briol ay kagigising pa lang. Pinapakiusap niya sa kamahalan na sana pahintulutan niya na bigyan niya ng kakaunting pahinga ang prinsipe. Sa sinabi ni Sebila ay nagsaad sa kanya si Ragna na kung siya raw ba ang prinsesa ng Holy Kingdom, at ano din ang kanyang pangalan, pinakilala naman ng prinsesa ang kanyang pangalan kay Ragna na siya ay si Sebila. Sabay hinawakan niya ang braso ni Yuri na kanyang sinabi na naging malinaw raw ay naging malapit ang kamahalan kay Yuri na higit pa sa kanilang dalawa. Hindi lang doon dahil nakangiti na pinaalam ni Sebila kay Ragna na silang dalawa raw ni Yuri ay mayroon ng relasyon, silang dalawa ay pareho ang nararamdaman sa isa't isa. Dahil dito ay naging bato ang buong katawan ni Ragna na nakaramdam ng inis, habang ang kasama niya na Imperial Knight ay lumaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanyang kamahalan. Doon ay nagpalabas ng napakakilabot na aura si Ragna na kanyang tinanong si Yuri na kung totoo raw ba ang kanyang mga narinig, na pinasangayunan naman ni Yuri ang tanong ni Ragna. Kaya napakagat na lang itong si Ragna sa kanyang bibig na hindi niya alam ang dapat niyang gawin sa sobrang inis.
Hindi nagtagal ay huminahon na si Ragna na hinawakan niya ang kanyang ulo at kanyang sinaad sa dalawa na bagay naman silang dalawa. Sabay binago ni Ragna ang kanilang usapan na kanyang sinabi sa dalawa na pag-usapan na lang raw nila ito kinabukasan. Alam niya na alam na nila itong dalawa na sa susunod ay magaganap na ang huling digmaan nila laban sa mga orc at kay Okua. Dagdag pa sa kanila ni Ragna na magkakaroon pa sila ng mga labanan at mahahabang paglalakbay, kaya muli silang uusad kapag makapagpahinga na sila ng sapat. Dahil nalalapit na ang huli nilang labanan ay kinakailangan nilang maging ganap na handa, at ang ibang mga orc ay susubukan na samantalahin ang kanilang mga kahinaan sa bago nilang mga pamamaraan. Ngunit ang imperyo kasama ang kaharian ng Briol at Holy Kingdom ay nagtipon-tipon sa isang lugar na kilala na pinakamalalakas sa buong kontinente, kaya paano naman sila matatalo sa simpleng mga orc? Simula ngayon ay abot kamay na nila ang tagumpay, dapat na kanilang lipulin ang pinagmulan ng mga karumal-dumal na mga nilalang na iyon. At isa pa ay dapat na kanilang ipakilala ang kanilang mga pangalan sa buong kontinente. Si Yuri na nakikinig sa mga sinabi ni Ragna ay malalim ang kanyang iniisip na pagkatapos raw niyang sumapi sa hukbong alyansa na mayroong iisang layunin, at upang itama ang mga kabiguan niya sa nakaraan niya na buhay ay dapat na sumulong na walang kahit isang pagkatalo hanggang sa umabot sa harapan ng tarangkahan ni Okua. 5 taon na raw siyang walang humpay na nagsisikap mula noong bumalik ang kanyang edad sa 13. Doon ay kanyang sinanay ang kanyang katawan sa iba't ibang mga kasanayan, at nakuha din niya ang legacy ng kanilang ancestor. Sa pamamagitan ng kanyang tadhana ay inihanay niya ang mga tao na kapareha niya ang mga kapalaran. Ito ay isang landas na mas mabuti kumpara sa nakaraan niya na buhay. Ngayon ay narating na niya ang antas kung saan kaya na niyang makipantay sa pinakamalakas sa buong kontinente, ngunit ang tanong ay nakaharap na raw ba niya ang unang dahilan kung bakit nawasak ang kaharian nila na Briol. Ang tangi lang niyang layunin sa ngayon ay pigilan ang pagkawasak ng kanilang kaharian na Briol. Sa buhay niya ngayon ay kanyang tinitiyak na kanyang protektahan ang Briol at ang mga tao na malapit sa kanya. Lumipas ang ilang mga araw ay lumipat ang tagpo sa Imperial Palace ng Grandgine. Sa loob ay makikita na masaya na umiinom ng alak itong babae at lalaki na mga maharlika. Sa dami nilang naubos na alak ay patuloy lang sila na humihingi ng alak sa isang katulong. Ang ibang magkapares ay hindi na nila kinaya ang dami nilang nainom na alak kung hindi sila ay nakatulog. Ngunit mayroong isang babae na maharlika ang biglang nagsalita na kanyang tinanong ang kanyang mga kasama na kung narinig na raw ba nila ang usap-usapan doon sa hukbong alyansa. Sumagot ang isang babae na hindi naman raw talaga siya interesado sa mga ibinalita patungkol sa hukbong alyansa, at nagtanong din siya na kung mayroon na naman raw bang bagong balita. Wika pa ng kanyang kasama na sinasabi sa mga balita na malapit na raw ang huling labanan ng hukbong alyansa. Narinig din niya na hindi pa raw sila natalo kahit isa sa bawat laban na kanilang nakaharap. Itong isang lalaki ay mayroon siyang inilagay na droga sa baso ng kanyang alak, na kanyang sinabi na inaasahan na raw niya ito sa Imperial Prince na makakamit niya ang ganitong tagumpay. Dagdag pa niya na kahit ganoon ang nagawa ng prinsipe ay magiging maganda ba ang tingin sa kanya ng Emperor. Tumawa ang lalaki sa kanyang harapan dahil wala raw talagang hindi masabi sa Imperial Palace. Muli namang nagsalita itong babae na kanyang sinaad sa dalawang lalaki na isang tabi na lang raw nila ang nakakabagot na ganitong usapan. Sabay kanyang tinanong ang lahat na kung kilala na raw ba nila kung sino ang taong nagbibigay ng malalaking ambag sa hukbong alyansa na ang ikatlong prinsipe ng Briol. Sumagot ang lalaki na siyempre kilala niya ang tao na yun. Ayon din ng babae na katabi ng lalaki na kanya pa raw naalala ang mukha ng batang iyon dahil sa maganda niyang mukha na kanyang nagustuhan. Sa kabila ng kanilang pag-uusap patungkol sa usapin ng kasal sa ikatlong prinsipe at ang prinsesa ng Holy Kingdom, ay mayroong isang babae ang naglakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang napansin ito ng babae na katulong ay tahimik lang siya pero sa kanyang kalooban ay nagulat siya sa biglaan na pagdating ng babae. Nang dumaan na sa harapan ng katulong ang babae ay agad yumuko ang katulong na nagbigay ng paggalang, ang babae pala na biglang dumating ay walang iba kung hindi si Ekaterina. Ngunit makikita lang itong mga maharlika na wala silang kaalam-alam na nasa kanila na palang likod ng Imperial Princess na nakikinig sa kanilang usapan patungkol sa buhay ni Yuri at ni Prinsesa Sibila doon sa hukbong alyansa, nabuo raw ang kanilang pag-ibig sa isa't isa sa gitna ng digmaan, masyado daw romantic ang kanilang kwento. Dahil dito ay agad na ibinagsak ni Ekaterina ang kanyang kamay kung saan nakaupo itong babae at lalaki. Nang napansin ng lahat na ang nasa kanila palang likod ay ang Imperial Princess ay masyado silang nagulat na nakaramdam ng takot ng dahil sa kanilang mga pinagsasabi.
Mapapansin sa mukha nitong babae at lalaki na sila ay natulala na hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag sa Imperial Princess. Kaya dali-dali silang tumayo na agad nagbigay ng paggalang sa Imperial Princess, maging ang iba pa ay nagbigay din ng paggalang. Pero ngumiti lang sa kanila si Ekaterina na para bang gusto niyang malaman kung ano ang kanilang pinag-usapan kanina. Sinaad pa niya sa lahat na ang patungkol raw sa kanilang pinag-usapan ay interesado siya patungkol doon. At biglang nagbago ang tono ni Ekaterina na inutusan niya ang mga maharlika na dapat sabihin nila sa kanya ng detalyado ang patungkol sa kanilang pinag-usapan kanina. Bumalik naman ang tagpo sa hukbong alyansa kung saan nag-uusap ang mga knight na kapag bumalik na raw sila doon sa kanilang homeland ay marami pa silang gagawin. Sa kabila ng pag-uusap ng mga knight ay makikita naman itong isang knight ng Brosine na seryoso na naglalakad na tiningnan niya ang buo niyang paligid. At mahahalata sa kilos nito na malalim ang kanyang iniisip na sa panahon raw na ito ay napansin niya na nagsama-sama ang lahat, at pakiramdam niya na noong unang araw ng mga sundalo at knight ay parang hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Ang lalaki pala na ito ay si Proan, siya ay kabilang sa knight ng Brosine. At bahagya siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang narinig niya ang pinag-usapan ng knight galing sa Briol na masyado na raw silang sikat ngayon sa buong imperyo. Nagtanong din ng isang knight na kung sila raw ba talaga ang sumikat sa imperyo, malamang yun ay ang kasikatan ng kanilang kamahalan na si Prinsipe Rogna at ng Prinsipe ng Briol. Kaya tumingin si Proan sa bandila ng hukbong alyansa na kanyang iniisip ang pangalan ng ikatlong prinsipe ng Briol na si Yuri. Naalala din niya noong unang beses nilang nagkita ni Yuri na nagpakita sa kanila ng hindi magandang impresyon si Yuri. Pero gayunpaman ay nakapag-ipon raw ang ikatlong prinsipe ng Briol ng napakaraming tagumpay kumpara sa iba, at siya din ang lumikha ng kasalukuyang atmosfera at nagbuklod sa kanila upang lumaban ng magkasama. At napapatanong din siya na kung ito na raw ba ang mga tagumpay na mga nagawa ng ikatlong prinsipe ng Briol. Sa gitna ng sparring ni Yuri at Arater ay napansin ni Arater si Proan na nakatingin sa kanila. Kaya agad na huminto sa kanilang sparring si Arater na nagtanong kay Proan na kailan pa raw ba ito dumating. Sumagot si Proan kay Arater na kanina pa raw siya dumating dito simula noong nagsimula sila ng ikatlong prinsipe ng Briol sa kanilang sparring. Tanong naman sa kanya ni Yuri na sa tono raw ng kanyang pananalita ay parang ito ay naiinggit. Inalok din ni Yuri si Proan na kung gusto raw ba niyang makipag-sparring sa kanyang master na si Moyong Chan. Agad naman na tumanggi si Proan sa alok ni Yuri dahil ayos lang naman siya. Nakangiti pa niyang sinabi kay Yuri na ang mas mabuti raw na gawin ng ikatlong prinsipe ng Briol pag matapos itong digmaan ay bumisita sa kanilang bansa na Brosine, na pinasangayunan naman yun ni Arater dapat raw na bumisita si Yuri sa kanilang bansa upang kanyang makita doon ang magandang karagatan. Sa alok ng dalawa ay ngumiti si Yuri dahil kanya raw tatandaan ang kanilang imbitasyon, kapag matapos na ang digmaan ay sabay-sabay nilang itaas ang kanilang baso para mag-toast. Kung matatalo na nila ang lahat ng mga orc ay kanyang tinitiyak na gagawin nila ang kanyang mga sinabi.